May nahulikam na naman na away kalsada. Dalawang motorista ang nagtalo sa Dasmariñas, Cavite at nauwi sa pamamaril. Nasawi ang isa sa kanila habang pinaghahanap pa ang bumaril sa kanya. Balita hatid ni Jomar Presto. Umaga nitong Miyerkules, makikita ang pagdaan ng dalawang sasakyan na yan sa Abad Santos Avenue sa Barangay Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Parehong huminto. Nagbukas ng bintana ang driver ng pulang kotse at sabay ulit silang dahan-dahang umandar. Tila nagdiskusyon ng dalawa. Maya-maya, may tila itinutok ang driver ng pulang kotse sa driver ng puting pickup. At saka humarurot ang pulang kotse. Naiwan ang puting pickup na minamaneho ng 54 anyos na si Mayo Jonel Santos na empleyado ng Meralco. Sa kuhang ito, makikitang duguan na si Santos. Pinagbabaril pala siya ng driver ng pulang kotse. May dalawang putok na magkasunod, tapos yung ugong ng sasakyang na humarurot. Mabilis lang. Isinugod sa ospital si Santos pero hindi na siya umabot ng buhay. Ayon sa katrabaho ng biktima, kagagaling lang ni Santos sa kanilang opisina sa Dasmariñas at papunta sana siya sa Ortigas noong mangyari ang pamamaril. Nagpaalam na rin daw siya sa mga gwardiya roon dahil magre-retiro na sana siya sa katapusan ng buwan. 31 pa siya na magre-retiro. Ay wala, napakabait noon. Sabi naman ng malapit na kaibigan ng biktima, halos kalalabas lang ni Santos ng ospital at kababalik lang sa trabaho. Wala raw siyang alam na nakakaaway ng kanyang kaibigan dahil wala naman siyang bad record, lalo na sa kanilang barangay. Wala talaga. Talagang totoo, hindi siya mahilig makipag-away. Napakabait na tao talaga. Base sa investigasyon ng pulisya, away trapiko ang nakikita nilang motibo sa pamamaril. Ito po ay isang insidente po ng road rage. Ayun po ay base po dun sa mga saksi po, dun sa mga bystander po, dun sa lugar ng pinangyarihan. Patuloy naman ang backtracking at follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang gunman. Nakipag-ugnay na rin daw sila sa Land Transportation Office o LTO para matrace ang pulang kotse na ginamit sa krimen. Kinondenan ng Meralco ang pagkamatay ng kanilang empleyado. Nakikiramay rin sila sa pamilya ni Santos. Nakikipag-ugnay na raw sila sa mga kaanak ng biktima para magbigay ng tulong. Nakikiisa rin daw ang Meralco sa investigasyon ng otoridad at sa paghahanap sa motoristang namaril. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha ang ilang lugar sa bansa dahil sa pag-ulan dulot ng masamang panahon. Bumagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay Dalandanan sa Valenzuela kagabi. Nanatili kasi sa isang linya ng kalsada ang ilang motorcycle rider. Dagdag pa sa traffic ang ilang road construction sa lugar. Kulay putik na baha naman ang rumagasa sa ilang kalsada sa Mauban, Quezon. Ayon sa mga residente, mabilis na tumaas ang antas ng tubig dahil sa malakas na pag-ulan. Matagal na ring problema ang pagbaha sa lugar. Apektado tuloy ang kabuhayan nila roon. Ilang araw namang lubog sa baha ang isang paaralan sa Midsayap, Cotabato. Hindi na muna pinapasok sa eskwelahan ang mga estudyante. Sa ngayon, nagpapadala ang mga guro ng mga learning activity sheets sa mga estudyante. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa bansa ay dulot ng habagat at low pressure area na naging bagyo kahapon. Kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jacinto, nagpapaulan pa rin sa ilang panig ng bansa ang trough o extension nito. Apektado niyan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon ayon po sa Pag-asa. Lumakas na bilang tropical storm ang nasabing bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Ang iba pang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila ay uulanin naman dahil sa hanging habagat. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, Quezon Province, Laguna at ilang panig ng Pampanga. Tatagal ang babala hanggang 11:22 ngayong tanghali. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng light to moderate rain sa mga susunod na oras sa halos buong bansa. Posibleng heavy to intense rain sa ilang lugar kaya dapat maging alerto sa banta ng baha o landslide ang mga nakatira malapit sa mga ilog o nasa paanan ng mga bundok. Uulanin pa rin tayo bukas at sa linggo lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din po ang asahang panahon sa Metro Manila ngayong weekend. Patuloy namang magpapakawala ng tubig ang Magat Reservoir. Isang gate ng dam ang nakabukas base sa latest monitoring ng Pag-asa.
Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Agora Market sa Navotas. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, good news dahil bumababa na ang presyo ng baboy at manok, pero may mga nananatili pa rin mataas ang presyo gaya ng ilang gulay tulad ng bawang at sibuyas. Yan ang naging resulta ng bantay presyo ng DTI at DA ngayong araw dito sa Agora Market sa Navotas. Matapos pumalat sa 450 pesos ang kada kilo ng liempo, bumaba na ito sa 370 pesos. Ang kasing matsigi na may mabibili na sa halagang 330 pesos. Ang manok, Rafi, na dati umaabot ng 220 pesos, ngayon may mabibili na sa halagang 165 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chula-Real Jr., dahil raw ito sa mas malaking produksyon ngayon ng manok. Sa baboy naman, pumapasok na kasi ang imported na pork at marami na ring supply sa mga cold storage. Sa kabila nito ay nananatiling mataas ang presyo ng bawang na dapat ay nasa 100 pesos lang kada kilo, habang ang sibuyas na ay umaabot na hanggang 160 pesos pero dapat ay nasa 120 pesos lang kada kilo. Samantala, ayon naman sa Department of Trade and Industry ay pasok sa suggested retail price ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong araw sa mga grocery na pinuntahan nila dito sa Navotas. Sa ngayon kasi ay may umiiral pa rin na price freeze dito sa lugar. Samantala sa Setyembre ay isasama naman sa mga beneficiaries ng 20 pesos na bigas ang mga tricycle at jeepney drivers. Sa kabila naman ng lumalaking bilang ng beneficiaries, siniguro ng DA na maraming supply ng bigas ngayon. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bumigay ang isang tulay sa Kamalig, Albay. Chris, paano daw ang nangyari dyan? Tony, bumigay yung steel bridge sa Barangay Ilawod matapos daanan ng isang truck. Ayon sa Municipal Engineering Office, dinisenyo ang tulay para lamang sa light vehicles. Ang naturang truck daw ay isang heavy vehicle at lampas ang bigat sa kapasidad ng tulay. Wala namang naiulat na nasaktan. Ayon sa DPWH, sisimulan ngayong araw ang pagsasaayos sa tulay. Inabisuhan na ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta. 5 naman ang sugatan sa salpukan ng isang bus at isang dump truck sa Hirona, Tarlac. Kita sa CCTV sa Barangay Magaspak na papasok ang dump truck sa Manila North Road nang biglang sumalpok ang paparating na bus. 5 pasahero ng bus ang nagtamo ng sugat at dinala sa ospital. Ayon sa pulisya, yung bus ang may right-of-way. Pero biglang umarangkada ang dump truck kaya nakasalpukan nito ang bus sa highway. Hindi na raw nakontrol ng driver ng truck dahil sa bigat ng karga nito. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Nagbabala po ang Bureau of Internal Revenue na kakasuhan ng mga kontratistang mapapatunayang sangkot sa mga maanumalyang ghost project. Niimbestigahan naman ng Manila LGU ang mahigit 100 flood control projects ngayong taon na wala raw building permit. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Kung tutuusin, ang lungsod ng Maynila ang nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa Metro Manila. 215 na proyekto yan na nakakahalaga ng 14.46 billion pesos mula noong 2022. Pero ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nakadiskubre sila ng dagdag na 112 flood control project para sa taong 2025. Lahat ng ito, wala aniyang building permit at patuloy na iniimbestigahan. Lumalabas kasing hindi rin nakapagbayad ng kaukulang tax sa pamahalaang lungsod ang mga kontratista ng proyekto ayon sa alkalde. I ordered our city treasurer, Attorney Paul Vega, to go after to those contractors as per report of GMA 7 in 2022, 2023, 2024, and 2025 finished project who did not pay their obligation to the City of Manila with regard to contractor's tax. Plus walang permit. Giit ni Moreno, ipinahinto nila ang lahat ng proyektong walang building permit. Bubusisiin rin aniya kung kailangan ba talaga ng syudad ng Maynila ang mga flood control project at kung sino ang mga sangkot kung may sabwatan sa mga proyekto. Sino ba ang gumawa ng pagkakamali?
Tas ano na yan, paakyat na yan. Kalaunan, may mga mananagot na dyan na taong gobyerno. And that includes local government official. Narito ako ngayon sa Sunog Apog Pumping Station ng DPWH dito sa Maynila. Sinasabing 7 years in the making dahil mula na simulan ito noong 2018 ay hindi pa rin ito na-turn over sa MMDA. Ayon sa DPWH ay patuloy ang kanilang trabaho dito para ma-upgrade nila ang pumping station. Isa ang pumping station na ito sa halimbawa ng Manila LGU ng proyektong hindi raw ikinonsulta sa kanila. Pero sabi ng DPWH, makatutulong ang pumping station para maibsan ang baha sa lugar. Paliwanag ng DPWH, lubhang marami raw ang nakukuhang basura sa estero at malala rin ang siltation doon. Resulta, lagi raw nasisira ang pumping station. Kaya ito sumasailalim sa upgrading na may budget na mahigit 94 million pesos. Ang Bureau of Internal Revenue maghahabol din sa mga kontratista ng umano'y mga ghost projects. Ang mga mapatutunayang sangkot sa anomalya, pwede rin daw kasuhan ng tax evasion. Kasama rin ang lifestyle check sa mga kontraktor, bukod sa lifestyle check na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Ngayon, ang ginagawa natin na lifestyle checks dun sa mga contractors at saka yung may-ari ng mga contractors na ito dahil nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties yung titingnan natin. So ibabangga natin yan sa revenues. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, bumuo na siya ng Anti-Corruption Task Force para doon magsumbong ang publiko sa mga umano'y maanomalyang proyekto ng DPWH. To be able for them to receive complaints about our people and do checking on them, yung mga kung may mga corruption practices. Tingin ni Bonoan, may kumpiyansa pa sa kanya si Pangulong Marcos dahil pinabibilisan pa nito sa kanya ang mga investigasyon sa flood control. Tinutukan daw nila para sa posibleng paghahain ng reklamo ang mga proyekto sa Bulacan, Occidental at Oriental Mindoro at Iloilo. Sa gitna naman ng utos na lifestyle checks ng Pangulo, handa raw si Bonoan na buksan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Well, if there's going to be a formal lifestyle check that will be carried on. I think public document naman to eh. At mga luxury vehicles, mga ganyan. Well, we just have to say, we had just 3 years in this administration, and I also came from the private sector. Yeah. But I'm open. Anything. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng Philippine Contractors Accreditation Board na ipinagbibili ang kanilang mga lisensya. Kasunod ito ng sinabi ni Senador Ping Lacson na may nakuha siyang impormasyon tungkol sa umano'y accreditation for sale para sa mga contractor. Sabi ng PICAB, wala silang binibigyan ng otorisasyon para magbigay ng contractor accreditation kapalit ng pera. Alam daw ng PICAB na may mga nagpapakilala o nagpapanggap na taga-ahensya nila na nag-aalok na pabilisin ang pagproseso sa mga lisensya. Nire-resolve na raw nila ang problemang yan. Nagpaalala ang PICAB sa publiko at sa mga kontraktor na maging mapagmatsyag at makipag-ugnayan lang sa official website ng PICAB.